Dear Amihan Stories presents Protecting the Coward Billionaire. Written by Aris Pen. Dad, bakit kailangan niyo pa akong isama? Sinabi ko naman na sa inyo. Ayoko talagang sumama. Nakakatakot dun. Halos maiyak sa kaba na wika ni Matthew sa kanyang ama na siyang bagong mayor sa bayan nila. Bilang pasasalamat sa pagkapanalo nito, ay nais itong dalawin ng mga barangay. At sa araw na iyon, ay sa San Isidro nito nais magtungo, ang lugar ng mga maton. Na-stress na naman tuloy siya. Natawa naman ang kanyang ama at tinapik siya ng bahagya sa balikat bago nakangiting nagsalita. Anak, mababait ang mga tao roon. Ikaw kasi ayaw mo pang sumama noong una. Pero kailangan mo nang sumama ngayon. Dahil tutulungan mo ako magbigay ng tulong pinansyal sa kanila. Mamimigay rin tayo ng pagkain at may mga palaro para sa mga batang paslit roon. Siguradong ikatutuwa nila iyon. Kitang-kita niya sa mga mata ng ama ang excitement at saya. Napahawak siya sa kanyang noo. Pero Dad, hindi ka po ba natatakot sa lugar na yun? O sadyang hindi mo lang po alam na ang nakakatakot na lugar na yun ay lugar ng mga halangang kaluluwa? Nanlamig yata ang buong katawan niya. Iho, mababait nga kasi ang mga taga roon. Astigin ang mga yun pero hindi sila masasama anak. Marunong din silang makisama at napakainit ng pag-welcome nila sa akin dati noong kasagsagan pa ng kampanya. Kaya ibabalik ko rin sa kanila ang init ng pagtrato nila sa akin ngayong ako na ang bagong mayor ng buong La Trinidad. Paliwanag ng daddy niya. Kaya malalim siyang napabuntong hininga. Pero Dad, ayoko talaga. Dito na lang ako sa bahay at manonood ng favorite kong K-drama series. Anong manonood ng K-drama series? Ano ka? Bading? Gulat na tanong nito. Dad, manonood lang ng K-drama series bading na agad? K-drama series na may bahid ng action like City Hunter and Descendants of the Sun ang pinapanood ko. Kaya kalma. Umiling-iling pa si Matthew nang sabihin iyon at uminom ng favorite niyang strawberry juice. Hindi naman maipinta ang mukha ng kanyang ama nang tingnan siya. Diyos por santo, iho. Ano na bang nangyayari sa'yo? Impluwensya talaga to ng mga kalaro mong mga pinsan mong babae ng mga bata pa kayo eh. Kung bakit ba kasi ikaw lang ang nag-iisang lalaki sa inyong magpipinsan? Kaya puro pambabaeng laro lang ang mga nilalaro ninyo noon. Yan tuloy yung nangyari. Para kang babae umasta. Pati favorite mong prutas at inumin, ang babae. Tingnan mo yung iniinom mo na naman ngayon oh, strawberry juice. Halatang stress na litanya ng ama niya habang napapahilot sa sentido. Bakit Dad? Anong masama sa strawberry? Eh hindi lang naman ako ang lalaki sa mundo na favorite to eh. May mga barako nga na strawberry ang gusto eh. Pagrarason pa niya. Anong favorite color mo? Imbes ay tanong nito. White and blue. Sagot naman agad niya. Napangiti naman agad ang ama sa narinig. Mabuti kung ganon. Tsaka yellow at pink po. Dagdag pa niya. Napalis agad ang ngiti ng kanyang ama. Nais tuloy niyang bumunghalit ng tawa. Siyempre ay biro lang iyon. Gusto niya lang asarin ng ama. Masyado kasi itong conscious at affected sa mga gusto niya sa buhay. Tingnan mo na. Yellow at pink. Naku! Matthew Zigfrain, umayos ka sa pagkalalaki mo. Ikaw lang ang nag-iisang successor ko. Anang daddy niya at ininom ang tsaa nito bago muling nagsalita. At bilisan mo na rin diyang kumain. Malilate na tayo sa pupuntahan natin. Nag-expect pa naman ng kapitan na darating tayo roon ngayong umaga. Napabuntong hininga siya. Ang buong akala pa naman niya ay nakalimutan na nito ang unang topic at pwede na siyang umiskapo nang hindi na nito pinipilit ang gusto nito. Sinubukan ulit niyang salungatin ng ama. Pero Dad... wala nang pero-pero. Ikaw na bata ka? Basta, kahit ano pang sabihin mo, sasama ka pa rin sa akin ngayon and that's final. Masaya nga ako't semester break pa ninyo ngayon sa university. Kaya makakatulong ka talaga sa akin doon. Tapos ganyan ka? Huwag kang duwag. Sasama ka. Samantala, sa San Isidro... Ray, malakas na tawag ni Sean mula sa likuran ni Raya. Di kalayuan sa pinag-e-exercisean niya ng umagang iyon.
Sumusuntok si Raya sa punching bag sa mga sandaling iyon, pero napahinto siya nang tawagin siya ni Sean. Pabuntong hiningang hinarap niya ang kaibigan at matalim ang tinging ipinukol dito habang pinupunasan ng mga pawis sa kanyang muka at braso. Oh, maikling tugon niya at pinulot ang Gatorade sa bench. Pagkuway inilagay niya sa leeg ang bimpong pinamunas niya kanina bago umupo sa bench at naglagay ng stick ng sigarilyo sa bibig. Ako na. Presenta ni siya ng akmang sisindihan na niya ang sigarilyong nasa bibig. Pupunta raw rito si Mayor kasama ang anak. Magbibigay ng kaunting salo-salo dahil nanalo siya bilang mayor. Sa pagboto sa kanya ng mga taga rito. Dagdag pa ng lalaki. Ibinuga muna niya ang usok ng sigarilyo bago tumingin sa malayo at nagsalita sa malalim at mahinang boses. Sean, alam mo wala akong pakialam dyan. Yan lang bang inistorbo mo sa akin ng kay aga-aga? Matalim ang tinging tanong niya rito. Hindi lang yan. May isa pang dahilan. Siguradong may paki ka na rito. Ayon sa bulong ng isang bubuyog natin, sinaboy hudlum daw ay aatake mamaya. Itutumba si Mayor at yung anak niya. Ani siya na nagsindiri ng sigarilyo nito. Nagbuga ulit ng usok si Raya bago nagtanong. Sino ang nag-utos? Mga kalaban sa halalan. Sagot naman ito. Kung ganon, aniya saka pinitik ng daliri ang natirang stick sa sigarilyo. Ihanda ang grupo. Poprotektahan natin ang mayor at ang anak niya. Samantala ay walang nagawa si Matt sa gusto ng ama, kaya naroon siya ngayon sa San Isidro at bagot na nakikinig sa sinasabi nito. Maraming salamat sa inyong pagboto at pagsuporta sa akin mga minamahal kong kababayan. At ngayon na ako na ang bagong mayor, ay ipinapangako ko ulit na ang lahat na ipinangako ko sa inyo noong kasagsagan pa ng kampanya ay gagawin ko lahat. Manumbalik lamang ang masayang ngiti sa inyong mga labi at ang pag-asa ng pagbabago na araw-araw ninyong inaasam-asam. Nakaupo siya sa bandang likuran ng ama sa ibabaw ng entablado. Tiningnan ulit niya ang paligid para lang mapasign of the cross nang makitang may mga lalaking ang talim ng tingin sa kanya sa ibaba ng stage. Kahit ano pang sign of the cross ang gawin mo, papatayin ka pa rin ng mga yan. Biglang wika ng isang babae sa bandang kaliwa niya, kaya napasinghap siya at napatingin sa direksyon nito. Sino ba to? Maganda na sana. Maputi, sexy at malakas ang apil. Kaya lang, parang tomboy. Aniya sa isip at pasimpleng pinasadahan ulit ng tingin ng babae. Nakatayo ito sa ibaba at nakasandal sa railing ng stage habang nakatingin sa unahan at nagyoyosi. Naka-all black pa ito at naka-black shades. Pero hindi na mahalaga iyon ng mga sandaling iyon. Ang mahalaga ay ang sinabi nito. Ano nga ulit yung sinabi mo? Kinakabahan at pabulong na tanong niya sa babae. Mabuti na lang at medyo malapit lang sila sa isa't isa, kaya paniguradong magkakarinigan sila kahit mahina ang pag-uusap nila. Nagbuga muna ng usok ng sigarilyo ang babae bago sumagot. Ang sabi ko, kahit ano pang sign of the cross ang gawin mo, papatayin ka pa rin ng mga taong yan na masama ang tingin sa'yo. Kaya humanda ka. Nagkaroon agad ng rumble sa loob ng dibdib niya nang marinig iyon mula sa maganda at astiging babae. Malakas ang tahip ng dibdib na tiningnan niya ang ama sa stage na patuloy pa rin sa speech nito. Pagkuway tiningnan ulit niya ang mga lalaki sa unahan para lang dahan-dahang manlaki ang mga mata sa nakita. Bumunot na ang isang lalaki ng baril mula sa bewang nito at itinutok na iyon pa itaas. Dad! Nahintatakutang sigaw niya at pumikit ng mariin imbis na tulungan ng ama. Sean! Ang mayor! Narinig niyang sigaw ng astiging babae bago niya narinig ang malalakas na putukan at sigawan ng mga tao. Kaya napasigaw na rin siya at napatingin sa kanyang ama. Nakita naman niya na may lalaking nagligtas dito bago siya napapikit ng mariin habang nanginginig sa takot. Ngunit napamulat siya agad nang maramdamang may humiklat sa braso niya at kinabig siya patakbo. Ikaw? Pahingal na tanong niya sa magandang babae kanina. May hawak na itong baril, kaya't napalunok siya ng sunod-sunod. Baril? Bakit may dala kang baril? Halos atakihin sa pusong tanong niya sa babae dahil sa matinding takot. Gusto mo bang lumamo ng bala? Halatang naiiritang tanong ng babae sa kanya
bago muling itinutok ang tingin sa bawat pasilyong nadadaanan nila. Ayoko po. Kung ganon, tumahimik ka. Mariing wika nito sa kabiglang tumuwid ng tayo, saka itinutok ang baril sa armadong taong nasa unahan nila at kinalabit ang gatilyo ng baril nito. Mami! Malakas na sigaw niya habang nakatakip ang mga kamay sa dalawang tenga. Mas lalo pa siyang napasigaw nang biglang may mga armadong lalaki nagtakbuhan papunta sa direksyon nila at tinutukan sila ng baril. Ngunit gaya ng ginawa ng babae kanina sa isang gun, ay inunahan ulit nito ang mga armadong lalaki sa pagpapaputok at hindi tumigil hanggat hindi tumutumbang lahat. Tayo na! Mautoridad na wika ng babae sa kanya nang matapos ang nakabibinging putukan ng mga ito sa makitid na lugar na iyon. Umatras siya ng bahagya bago nagsalita. Ayoko nang sumama sa'yo. Dito na lang ako at magtatago ako mag-isa. Wika niya. Ba't anak ng putakte? Huwag mong sagarin ang pasensya ko Ayoko sa mga lalaking babakla-bakla. Kaya umayos ka na kung ayaw mo ako na mismo ang rumatatat ng bala riyan sa kokote mo. Galit na sigaw ng babae. Nanlaki ang mga mata at napalunok siya. Actually, nagjo-joke lang talaga ako. Mahilig lang kasi talaga ako mag-joke. So tara na? Fighting! Nag-adjust gesture pa siya nang sabihin ang huling salita. Napangiwi naman agad ang babae at tiningnan siya ng matalim bago ikinasa ang baril na hawak nito. Inaaksaya mong oras kung duwag ka? Iari ka sa akin mamaya pagdating natin sa hideout. Iyon ay kung makakarating pa kayo roon ng buhay. Biglang wika ng isang lalaki sa likuran nila na nagpalamig sa buong katawan niya. Boy Hoodlum. Mariin at malalim na wika ng babaeng astig. Raya! Nakangising tugon naman ng lalaking tinawag na Boy Hoodlum. Nakakapagtampo ka naman. Bakit mo naman inilalayo sa amin ang milyones namin? Nakangisi pa ring sabi ni Boy Hoodlum. Napalunok naman siya ng sunod-sunod sa narinig. So, milyones ang halaga niya? Natawa ng mapakla si Raya at ngumisi rin. Boy Hoodlum, alam mo namang ayaw kong may napapahamak na tao rito sa teritoryo ko. Mas mainam nang ikaw ang mapahamak kesa ang mga inosenteng tao. Ganun? Di mas mainam din pala na ikaw ang una naming patayin bago itong inosenteng kasama mo. Tumawa ng malakas si Boy Hoodlum. Papatayin na ba sila? Naiiyak na tuloy siya. Iyon ay kung mapapatay ninyo ako. Nakangising tugon naman ni Raya na nagpahinto sa halakhak ni Boy Hoodlum. At bakit naman hindi ha? Maangas pang tanong ni Boy Hoodlum. Itaas ang mga kamay! Napapaligiran na namin kayo! Sigaw ng isang pulis. May mga kasama pa itong ibang pulis habang nakatutok ang mga baril sa tropa ni Boy Hoodlum. Matthew anak! Sigaw ng daddy niya kaya napatingin siya sa direksyon nito at ganoon na lamang ang tuwa niya nang makitang ligtas ito kasama ang mga armado ring mga lalaki na hindi niya kilala. Dad! Ganting sigaw niya habang nanginginig na ang mga tuhod sa takot. Ray, mag-iingat ka! Sigaw naman ng isang armadong lalaki na isa sa mga nakaharang sa kanyang ama. Hindi naman sumagot si Raya at mahigpit lang na hinawakan ang braso niya. Pinuno! Hatol! Wika ng isa sa mga alagad ni Boy Hoodlum. Kamatayan! Sigaw naman ni Boy Hoodlum at takmang papaputukan sila. Dapa! Sigaw ni Raya sabay hablot sa kanya pababa at niyapos siya bago nakarinig ng malalakas na putukan. Iho! Sigaw ng kanyang ama. Okay ka lang? Tanong naman ni Raya sa kanya. Nanginginig pa rin na tumango siya at pilit nang umiti sa maganda at astiging babae. At iyon lang ang huli niyang naaalala bago siya napapikit at nawala ng malay. Samantala, matapos ang komosyon ay kinausap si Raya ni Mayor Crisostomo. Maraming salamat sa pagligtas mo sa buhay ng aking anak, Iha. At sa mga kasamahan mo sa pagligtas sa buhay ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagpapasalamat ni Mayor Crisostomo sa kanya. Bahagyang tumango siya. Walang anuman po yun. Masaya kami at nailigtas namin kayo sa kapahamakan. Akmang tatalikod na siya, ngunit napahinto nang pigilan siya ng mayor. At
Teka lang, Iha. May ipapakiusap sana ako sa'yo kung pwede. Halatang nahihiyang saad ng mayor. Ano po yun? Tanong niya. Gusto sana kitang kunin bilang personal bodyguard ng anak ko. Wika ng mayor kaya natigilan siya. Ha? Paninigurado niya. Gusto sana kitang kunin bilang personal bodyguard ng anak ko, Iha. Kung pwede sana. 50,000 pesos per month. Just be my son's personal bodyguard. Train him how to defend himself also. Natatakot ako. Gaya nga ng sinabi mo, mga kalaban ko pala dati ang pasimuno sa lahat ng ito. Ibig sabihin, araw-araw nang nanganganib ang buhay ng anak ko. Kaya tulungan mo ang anak ko, Iha. Kailangan niya ng isang matalino, matapang at mabilis ang reflexes na protector kagaya mo. Napoprotekta sa kanya saan man siya magpunta araw-araw, lalo na sa university na pinapasukan niya, kung saan naroon ang mga anak ng mga kalaban ko dati sa eleksyon. Pakiramdam ko, delikado na si Matthew sa kanila, at sa araw-araw saan man siya magpunta. Kaya kailangan ka namin, Iha. Wika ni Mayor Crisostomo na may pagmamakaawas sa mga mata. Napaisip naman si Raya. 50,000 pesos per month? Malaking tulong na iyon sa pag-aaral niya at sa pagbukas ng kaso sa pagkamatay ng ama niya. Nagtangis tuloy ang mga bagang niya nang maalala ang kamatayan ng kanyang ama. Natauhan lamang siya na magsalitang muli ang mayor. Ano, Iha? Payag ka ba? Untag nito sa kanya. At tubili pa rin siya. Nag-aaral pa po ako at mag-aaral na po ako sa susunod na semester next week. Kaya paano ko mababantayan ang anak ninyo araw-araw kung magkalayo kaming dalawa? Napangiti naman ng mayor. Hindi iyan problema, Iha. Doon ka na rin mag-aaral sa universidad na pinapasukan ni Matthew. Pag-aaralin kita roon, and I insist, gagawin ko lahat. Mailayo mo lang sa panganib ang aking anak, Iha. May tiwala ako sa'yo. Sinserong wika pa ni Mayor Crisostomo. Ano, Iha? Payag ka na ba? Nag-isip siyang muli saka sumulyap kay Matt na inaasikaso ng mga medic bago sumagot. Sige po, papayag na ako. Samantala, pag-uwi ni Matt ay kasama na nila si Raya sa bahay. Welcome to our humble home, Iha. Feel at home ka lang, ha? Huwag kang mahihiya. Nakangiti at masayang wika ng daddy niya sa babae. Lihim na nagbuga siya ng hangin. Nahihiya pa rin siya kay Raya nang bigla siyang himatayin kanina. Dagdag pa sa isipin niya nang ito ang naisipang gawing personal bodyguard ng kanyang ama para sa kanya. Ano na lang kaya ang iisipin na babaeng to sa akin ngayon? Diyos ko naman! Pagmamaktol niya sa isip, bahagyang tumango si Raya habang nakapamulsang umunguya ng bubblegum. Sige po, salamat. Anito at tumingin-tingin sa paligid. Oh anak, ano pang inginunguso mo riyan? Samahan mo na si Raya sa magiging kwarto niya at nang makapagpahinga na muna siya bago tayo kumain ng hapunan. Utos sa kanya ng ama na ikinapula agad ng kanya muka sa labis na kahihiyan. Sinabi ba naman itong umuso siya? Po, pwede po yung mga maids na lang ang utusan niyo? Tanggi niya. Bakit naman ang mga maids pa, iho? Gusto kong ikaw na ang mag-asikaso kay Raya bilang pasasalamat naman sa pagligtas niya siyo kanina. Nakangiting giit ng daddy niya. Oh, ito ang susi ng guest room. Ibigay mo ito kay Raya pagkatapos. Dagdag pa nito at inilagay sa palad niya ang sinasabi nitong susi. Dad naman. Nakayuko na siya sa sobrang hiya. Sige na, baby boy. Samahan mo na ako sa itaas. Di naman kita aanuhin dun eh. Natatawang biro ni Raya sa kanya na ikinatawa ng malakas ng kanyang ama. Anong di aanuhin ka riyan? Tara na nga! Naaasar na maktol niya at nagmarcha na papuntang itaas. Nagkatawa na naman ang daddy niya at si Raya sa baba hanggang sa marinig niya na naaaliw na tumatawa pa rin ng mahina si Raya habang nakasunod na sa kanya papaakyat ng hagdan. Huwag ka na kasing mahiya. Normal lang naman ang himatayin sa takot eh. Anang babae sa kanyang likod. Kaya napahinto siya sa pag-akyat ng hagdan at nakangiting tiningnan ng nakayuko at nakapamulsang si Raya. Talaga? Aniya rito. Huminto rin naman sa paglalakad si Raya at nakapamulsa pa ring itinaas ang napakagandang muka.
Pagkuway nagsalita. Oo, syempre. Normal lang ang himatayin sa takot sa mga tulad mong bading. Dagling napawi ang ngiti sa mga labi niya. Tiningnan niya ng masama ang babae at nanggigigil na sininghalan nito. Huwag mo akong tawaging bading. Pigil nang umiti ang babae. So, ano pala ang gusto mong itatawag ko sa'yo? Bakla? Namula na ang buong mukha niya sa pangaasar nito. Ano ka ba? Nakakainis ka na. Diyan ka na nga, tomboy. Ganti niya rito at nagmarcha na paitaas hanggang sa marating niya ang kwartong gagamitin ni Raya. Padabog na binuksan niya ang pinto. Oh, yan ang room mo. Ito na rin ang susi. Pagsusungit niya rito at inabot dito ang susi. Pigil pa rin ang ngiting kinuha ng babae ang susi, sabay sabing, "Thanks, baby boy." Anong baby boy ka riyan? Tumahimik ka, tomboy. Sapakin kita riyan eh. Natawa naman ng mahina ang babae. Marunong ka rin palang manapak? Akala ko marunong ka lang himatayin eh. Abat, sumusobra ka na talaga. Nanggigigil sa inis na reaksyon niya habang umuusok na yata ang mga tenga dahil sa mga pangaasar ni Raya. Diyan ka na nga, bahala ka sa buhay mo. Oh, iho, kumusta? Naihatid mo na ba si Raya sa magiging kwarto niya? Tanong ng daddy niya na makababa na siya. Salubong ang mga kilay ni tiningnan niya ang ama at sumagot. Yes, Dad. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? May nangyari ba? Tanong nito. Oo, Dad, meron. Inaasar niya ako dahil sa pagkahimatay ko kanina. Pinagtatawanan niya ako, Dad. Kung bakit ba kasi in-hire mo siya agad without asking for my permission. Masama ang loob na sabi niya sa ama. Ngunit natawa lang ito sa reklamo niya bago nagsalita. Dahil siya ang nagligtas sa buhay mo, anak. Kitang-kita ko rin kung paano kanya prinotektahan kanina. Kaya capable siya sa trabahong iyon. Pasalamat nga ako at pumayag si Raya eh. At isa pa, dapat ka nga rin magpasalamat sa kanya sa pagkakaligtas niya sa buhay mo. Nakapagpasalamat ka na ba kay Raya, iho? Napabuntong hininga siya bago sumagot. Magpapasalamat naman na talaga ako dapat kanina eh. Kaya lang iniinis niya ako. I hate her attitude, Dad. I hate her. Nagkibit balikat ang ama niya. Well, the more you hate, the more you love, iho. Pangangantsaw pa nito. Napangwi naman agad siya. Ha? Anong the more you hate, the more you love, Dad? Ew. Hinding-hindi ako maiinlove sa kagaya niya mapang-asar na tomboy, no? At alam kong hinding-hindi rin siya maiinlove sa tulad kong, ika nga niya baklang lampa. Nakakainis siya. Wika niya sabay walkout. Sa mga sumunod na araw ay hindi inaasahan ni Matt na tuturuan siya ni Raya sa paghawak ng baril. Ganito ang pag-disassemble at pag-assemble ng baril. Sige, gayahin mo ko. Panimulang wika ni Raya ng umagang iyon. 5:30 pa lang ng umaga pero nagtitraining na sila. Napapalunok naman siya habang nakatingin sa mabibilis na mga kamay ng babae na nagdi-disassemble at nag-a-assemble ng baril. Nininervyos man ay ginaya niya ang mga ginagawa ng babae habang nakikinig sa mga sinasabi nito. Ba't nanginginig ang mga kamay mo? Namamawis pa. Kalma ka lang. Di ka kakainin yung kalibre 45 na hawak mo. Nakangising wika pa nito at saka natawa ng mahina. Napakurap-kurap naman siya. Anong nininervyos? Hindi ah. Ganito lang talagang reaksyon ko pag excited ako. Kasi excited na akong bumaril. Pautal na pagkakaila niya. Muli ay natawa ng mahina si Raya. Ganon? Sige, pagbibigyan kita sa excitement mo. Ikasama ang baril mo. Ganito. Ipinakita nito kung paano ikasa ang baril na ginawa naman niya kahit palakas ng palakas ang tahip ng dibdib. Pakiramdam kasi niya ay tatamaan siya ng bala ng baril na hawak niya. Good. Ani Raya nang makita ang ginawa niya. Pagkatapos ay itutok mo ang baril mo sa target at kalabitin mo ang gatilyo. Gaya nito. Pagkasabi niyon ay pumwesto ito at pinagbabaril ang mga prutas na ginawa nitong target. Napanganga siya. Sa pulang lahat ng mansanas na binaril nito. Ang galing mo, Raya. Nakatulala sa mga prutas na puri niya sa babae. Mas magaling ka pa sa akin for sure. Train ka lang ng train.
Magiging magaling ka rin tulad ko. Pagpapalakas ito sa loob niya. Napangiti siya ng matamis. Sige, gagawin ko ang lahat para matuto at maging kasing galing mo. Tugon niya. Good. Oh, fist bump. Parang tomboy na sabi nito, kaya natatawang nakipag-fist bump siya rito. Kahit paano ay naging magaan na ang loob niya kay Raya. Ano palang susunod nating gagawin pagkatapos ito? Tanong niya kapag kuwan. Ang susunod na gagawin ay punasan natin ang mga pawis sa ating katawan. Sagot nito at nagkatawanan sila. Pinunasan nga niya ng dalang bimpo ang pawis niya sa muka at leeg. Pagkuway tiningnan niya si Raya at nakita niyang likod ng palad lang nito ang ginawa niyang pamuna sa pawisan nitong muka. Wala ka bang dalang bimpo? Tanong niya rito. Umiling naman ang babae. Nakalimutan ko kanina. Sa sobrang excited ko nang makita kung ano ang itsura ng ating magiging training ground. At di ako nagkamali. Sobrang astig nga rito. Napatingin naman siya sa hawak na bimpo at tiningnan muli ang magandang mukha ni Raya. Nagdadalawang isip siya kung ipapahiram niya ang bimpo niya. Sa huli ay namumulang inilhad niya ang bimpo rito. Naligo naman ako kanina. Saka, di naman ako maamoy kahit pa pinagpapawisan. Kaya kung gusto mo, punasan mo na rin ang pawis mo gamit itong bimpo ko. Napatitig naman ng babae sa kanya ng matagal. Wag na, matutuyo rin ang mga pawis, kaya okay lang yan. Hindi okay. Hindi ka dapat nagpapatuyo ng pawis sa katawan mo. Masama yun, Raya. Giit niya saka natigilan. Natigilan din si Raya. Pagkuway pareho silang natawa. Okay, sige, Matt. Tugon nito na ikinatawa ulit nilang dalawa. Paano ba naman kasi? First time nilang tinawag ang pangalan ng isa't isa. Pagkuway nginitian nila ang isa't isa. Hindi nila alam na magiging daan pala iyon upang gumaan ang loob nila sa isa't isa sa paglipas ng mga araw. Dahil sa bawat araw na dumaan, ay unti-unti na silang naging magkaibigan. Makalipas ang ilang linggo. Iho, samahan mo si Raya na bumili ng mga bagong gamit para sa university. Dahil na-enroll ko na siya. Buy everything you need. Here's my credit card. And don't give me that look. Raya, Iha, alam kong nahihiya ka, but don't be. Kasi deserve mo ang mga bagay na ito. Mauna na ako sa inyo at ako'y papunta na sa munisipyo. Nakangiting wika ng mayor isang umaga kina Raya at Matt. Okay, Dad. Thanks. Excited na wika ni Matt at kinuha ang credit card na inabot ng ama rito. Sige po. Salamat. Wika naman ni Raya at napabuntong hininga nang makaalis na ng tuluyan ng mayor. Oh, ano pang ibinubuntong hininga mo riyan? Tara na. Excited na si Mi. Excited na turan ni Matt. Napangiwi naman siya sa sinabi nito at tiningnan ito ng masama. Umayos ka nga. Naririndi ako sa'yo. Wika niya saka napapailing na inubos ang kanyang kape at tumayo. Tumayo na rin si Matt at sinabayan siya sa paglalakad. Hala siya? Expression lang yun. Kung maka naririndi ako sa'yo ka naman dyan, wagas? Nakangusong reklamo ng lalaki. Sabi ng umayos ka? Tapyasin ko yung uso mo riyan eh. Tsaka wag ka magsalita ng ganun. Pambabae lang nakikiyang nagsasalita ng ganun. Babae ka ba? Hindi. Pero bakit ikaw? Nagyoyosi. Nakita kita kanina pagkatapos nating mag-training. Nagyoyosi ka saglit. O di ba? Dapat lalaki lang ang nagyoyosi? Anito. So kumpirmadong ang bakla ka. Kasi di ka nagyoyosi eh. Di ba lalaki ka? Buwelta ni Raya. Namula naman sa inis si Matt. I'm not gay. Hindi, bakla ka eh. Pangiinis niya rito. Sabi nang hindi ako bakla eh. Bakla ka nga kasi. Deny ka pa eh. Pangiinis pa niyang lalo rito. Ganun ba? So, sa anong paraan mo gustong i-prove ko sa'yo na hindi ako bakla? Tanong pa nito na sobrang sama ang tingin sa kanya. Pigil na pigil naman ang tawang sumagot siya. Ikaw ang bahala, kahit ano. So pwede bang ito na lang? Pagkasabi niyo ni Matt ay bigla itong yumuko at hinalikan siya sa mga labi. Gulantang na napasinghap siya at hindi agad nakapag-react. Pagkuway tila na pasong biglang lumayo si Matt at nag-iwas ng tingin. Sorry, hindi ko sinasadya, Raya.
Bye, bihis na ako. Anito saka nagtatakbo paakyat ng hagdan. Naiwan namang mag-isa si Raya sa gitna ng sala at parang hindi makahingang sinalat ng 2 daliri ang kanyang mga labi. Matapos ang insidenteng iyon ay nagkailangan na sila sa isa't isa kahit noong makarating na sila sa mall. Ganoon pa man ay nakita niyang pinilit ng lalaki na gawing normal ang lahat sa pagitan nila. Ray, maganda itong black shoes. Bagay ito sa school uniform mo. Anang lalaki habang may ipinapakitang sapatos sa kanya. Tinaas na naman niya ito ng kilay. Ayoko niyan. Uy, sorry na. Di ko yun sinasadya, promise. Nabigla lang ako. Yun lang yun. Saka hindi na yun mauulit, promise. Kahit patayin mo pa ako pag naulit. Sorry na, please. Halos magmakaawa ito sa kanya. Naiinis man ay ramdam niyang sincero si Matt sa pagsusori nito, kaya bumuntong hininga na lamang siya. Sige na. Okay na, mamili na tayo. Pero wag yan ha. Ayoko talaga niyan. Masyadong pambabae ang style. Naiiritang wika niya. Ano ako? Grade 1? May ribbon pa ang design niyan. Nadala na naman ang damdamin ng lalaki at niyakap siya. Hay, salamat. O siya. Dahil napasaya mo ko, di na kita kukulitin sa black shoes na to. Bilhin na lang tayo ng boots. Yung soldier boots. Baka kasi gusto mo talaga magsundalo no? Biro nito kaya nagkatawanan sila. Lumipas ng ilang araw at dumating din ang araw ng pasukan. Dad, alis na po kami. Nagmamadali at excited na wika ni Matt sa ama at marahang hinatak sa braso si Raya papuntang garahe kung saan naghihintay ang driver nila. Sige. Ingat kayo mga bata. Raya, ikaw na bahala sa anak ko ha? Pasigaw na pahabol at paalala ng ama ni Matt dahil medyo malayo na sila rito. Lumingo naman si Raya sa mayor at bahagyang tumango at ngumiti rito bago nagpatianod kay Matt papuntang garahe. Di halatang excited ka ha? Ikalma mo tol. Natatawang wika niya sa lalaki na makapasok na sila pareho sa loob ng kotse. Natawa na rin si Matt. Aba syempre. Kasama ko yata ang astig at maganda kong personal bodyguard. Proud na proud pang wika nito. Maganda mo puwet mo. Pairap na wika niya. Kunwari ay hindi niya nagustuhan ang sinabi nito upang matanggal ang pagkailang at hiya niya. Hindi niya rin alam kung totoong papuri ba iyon o pinagtitripan lang siya nito. Totoong sinabi ko, Ray. Maganda ka kaya. Sobra. Wala kang kahit na anong makeup o pulbo sa muka. Hindi ka girly manamit. Pero sa kabila nun, litaw pa rin ang ganda mo. Ang sarap mo ang ligawan Wika ni Matt. Mukhang hindi nito sinasadyang sabihin iyon dahil natigilan ito. Siya rin ay hindi alam kung paano magre-react. Ano raw? Tanong niya sa isip. Ano bang pinagsasasabi mo riyan? Ang lakas ng tama ni Amboy Gulpihin kita riyan Galit-galitang wika niya saka tumikhim. Naiilang siya. Nahihiya rin siya lalo na at paniguradong narinig iyon ng driver ni Matt. Teka, ano ba kasing sinabi ko? Sinabi ko bang ang sarap mong ligawan? Naku, hindi ko sinabi yun Guni-guni mo lang yun. As if namang sasabihin ko yun sa'yo. Sige, magsa-soundtrip lang muna ako. Ninervyos na wika ni Matt at isinaksak ang earphone sa mga tenga. Palihim naman na naiiling at napangingiti si Raya dahil halatang nahihiya at nagsisinungaling lang ang lalaki. Ligawan? Ano kayang feeling nun? Tanong niya sa isip. Pagdating sa university, pakiramdam ni Matt ay nawala na ang pagkailang nila ni Raya sa isa't isa. Masyado kasi siyang matabil. Naglalakad na sila ngayon sa hallway ng school kung saan marami silang nadadaan ng mga elite students. Welcome to Hogwarts University, Gangster Queen. At tayo na sa room natin sa ating first subject dahil ayoko malate. Todo ang ngiting wika niya kay Raya. Classmates tayo sa lahat ng subjects, di ba? Tanong pa ni Raya sa kanya habang cool na nakapamulsa sa mga bulsa ng palda nito. Diretso ang lakad ng babae at ang astig tumingin. Tuloy ay halatang nakahakot agad ang dalaga ng atensyon sa mga estudyante roon, lalo na sa mga male students. Napaismid siya at inakbayan si Raya. Napaigtad naman ng kaunti ang babae sa ginawa niya. Oo, yun ang sinabi ni Dad kanina, para mabantayin mo raw ako lagi. Kunwari ay sagot niya,
Pero ang totoo ay nakafocus ang atensyon niya sa pagkakaakbay kay Raya at sa mga lalaking estudyante na nakatingin dito. Pwede naman sigurong sumagot ng hindi umaakbay, no? Kaya tanggalin mo na yung braso mo sa balikat ko kung ayaw mong tanggalin ko yung braso mo mula sa katawan mo habang buhay. Abuso ka na. Mariin ang bawat salitang banta ni Raya pero hindi siya napatinag. Huwag ka nang magalit. Aakbayin lang kita hanggang sa makarating tayo sa room ng first subject natin. Wika niya at ngumiti habang nakatingin ang tuwid sa daan sa kanamulsa. Ba't di ka natatakot sa akin ngayon ha? Wika ni Raya. Ngumiti si Matt at nagsalita. Sabi mo magpapakalalaki na ako, di ba? Lalo na sa school. Kaya dapat hindi na ako matatakot sa mga banta mong yan. Pangangatwiran niya at kinindatan nito. Sa kabilang banda ay nahigit naman ni Raya ang hininga dahil sa simpleng kindat na iyon. Teka, kailan pa siya naging affected sa kindat ng isang lalaki? Bakit parang iba na ang nararamdaman niya kay Matt? Lihim na napabuga siya ng hangin. Pagkuway napahinto siya sa paglalakad nang biglang huminto si Matt. Itinaas niya ang tingin sa lalaki at nakita niyang nakatingin ito sa harapan nila. Isang grupo ng mga lalaki ang papalapit sa kabila ni Matt. Ang ooy ng datingan, mga mukha namang lampa. Wika niya sa isip at malamig na tiningnan ng mga ito. Well. Would you look at that? Ang isang lampang lalaki na anak ng isang bagong mayor ay may kasamang cool chick ngayon. Ginayuma mo ba yan? Nang uuyam na wika ng lalaking nasa harapan. Malamang ay ito ang leader ng mga lalaking pakul. Madami tuloy nakichismis na mga estudyante sa paligid nila. Sino bang mga lintik na to? Malamig na tanong niya kay Matt at sinuyod ng tingin isa-isa ang mga lalaki mula ulo hanggang paa. Sila ang mga anak ng mga kalaban ni Dad doong nakaraang halalan. Sila rin ang mga bully rito sa university. Sagot ni Matt. Mga bullies pala at mga anak ng kalaban ha? Aniya sa isip, nagsalita ang leader. Aba mga dude, tinawag tayong lintik ng chicks oh. Ano, simulan na ba nating sampulan siya? Ang dami niyong kuda. Ako na magsimula. Pagkasigaw noon ni Raya ay tinadyakan niya agad ang maselang parte ng leader ng mga lalaki at diretso itong dinamba at pinagsusuntok sa muka. Lahat ng mga estudyante roon ay napanganga sa nakita. Pati na ang mga kasama ng lalaking ginugulpi niya. Raya, tama na. Gulat na sabi ni Matt, lalo na noong hindi na makabawi pa ang leader ng grupo dahil nawalan na ng lakas at nakapikit na habang nagmamakaawa. Kaya tumigil na rin siya, sabay irap sa kalaban at hinatak si Matt palayo. Pag-uwi sa mansyon ng mga Crisostomo, ay agad siyang kinausap ng daddy ni Matt. Kumusta? Napatrobol ka raw kanina, iha. Sabi sa akin ng principal. Tinawagan niya ako kaninang umaga. Mabuti na lang at nalaman niya mula sa mga estudyanteng nakakita na hindi kayo nagsimula ng gulo, kundi yung mga bully. Kaya absuelto na raw kayo sa kanya. Bungad agad ni Mayor Crisostomo pagdating nila sa loob ng mansyon ng hapong iyon. Tumango si Raya at sumagot. Opo, totoo yun. Binubuli nila si Matt at ang mga bully na yon ay ang mga anak na mga kalaban ninyo sa eleksyon dati. Buti na lang at nandoon ka at protektahan si Matthew, iha. Wika ng mayor habang naglalakad sila papasok ng komedor para magmeryenda. Walang anuman po yun. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Aniya. Tsaka alam mo dad, ang galing ni Raya kanina. Nabugbog niya agad si Aljur. Pagkukwento ni Matt sa ama, naiiling naman na nangingiti ng tipid si Raya. Well, hindi na nakapagtataka iyon iho. Sa baril nga magaling siya. Sa mano-mano pa kaya? Kanino mo nga pala natutunan mag-self-defense, iha? Sino ang nagturo sa'yo? Tanong ni Mayor Crisostomo na ikinabigla niya at ilang segundong hindi siya nakaimik. Kay papa ko po. Pagkuway sagot niya at umupo na sa isa sa mga upuan sa harap ng mesa. Ah, sa papa mo pala. So nasaan pala siya ngayon, iha? Di ko siya nakita nung nasa lugar mo pa kami. Ni hindi ka nga yata nagpaalam sa kanya na magtatrabaho ka muna bilang personal bodyguard ni Matthew. Sayang naman at di ko siya nakilala. Uwi ka ng mayor. Pumait naman ang ngiti niya sa sinabi ng mayor at nagsalita sa mahinang boses. Di niyo na po siya makikilala. Patay na po siya. Matagal na. Pinatay siya ng mga taong halangang kaluluwa.
Nagtatangis sa mga ngiping wika niya sa matinding galit nang maalala na naman ng ama. Napahigpit din ang pagkahawak niya ng kubyertos. Kapag ang paksa talaga ay ang ama niya at ang kamatayan nito, ay mabilis na kumukulo ang dugo niya. Oh, I'm sorry to hear that, Iha. I didn't know. Paumanhin ni Mayor Crisostomo. Ayos lang po, di nyo naman po alam eh. Aniya sa kapilit ng umiti. Mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila bago iyon binasag ng Mayor. Raya, Iha, baka makatulong ako sa nangyaring iyon sa iyong ama. Hindi ka na iba sa akin. Parang parte ng pamilya na ang turing ko sa iyo. Kaya sabihin mo, Iha, gusto mo bang mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng iyong ama? Sinserong tanong ng Mayor na ikinagulat niya. Tutulungan mo po ako? Paniniguro niya na tinanguan naman ng Mayor. Oo, Iha. Kaya sabihin mo sa amin ni Matt ngayon, kilala mo ba ang pumatay sa iyong ama? Tanong nito. Hindi pa po, pero may hint na po ako sa grupo nila. Sagot niya, saka nag-ikting ang mga bagang sa galit. Grupo nila? Ang ibig mo bang sabihin, Iha, ay... Opo, isang grupo ng mafia ang kumitil sa buhay ng ama ko. Ang grupo ng Dragon Alphas. Biglang napasinghap at namutla ang Mayor sa narinig. Dragon Alphas? Nagkatingin na naman sila ni Matt bago siya sumagot. Opo, Dragon Alphas. May mga tattoo silang dragon sa likuran nila. 7 taong gulang pa lang ako ay ulila na ako sa ina. Namatay siya sa sakit na cancer. Kaya si Papa na lang ang naging ina't ama ko hanggang sa 10 taong gulang ako. Dahil pinatay rin agad ng mga halangang kaluluwang grupong iyon ng aking ama. Pinatay siya habang hinihintay ko siyang umuwi para maghapunan. Hindi ko alam kung bakit siya pinatay. Wala akong alam na may dinihado siyang tao. Mabait ang papa ko. Kaya bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay niya. Pero kung hindi ko man sila madadaan sa hustisya ng rehas, ay idadaan ko sila sa hustisya ng bala ko. Mariing wika niya. Imbes na sumagot, ay tumayo ang Mayor na para itong nahihilo na hindi maintindihan. Oh, Dad, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Matt sa ama. Oo anak, oo. Medyo sumama lang ang pakiramdam ko bigla. Di ko nga alam kung bakit eh. Sorry to interrupt, Iha, but I think I need to go now. May appointment pa pala akong pupuntahan at malilate na ako. Sige, maiwan ko muna kayo rito ha. Enjoy your snacks. Bye. Wika ng Mayor at nagmamadali ng umalis. Halatang may iniiwasan at napansin niya iyon agad. May kinalaman ba ang Mayor sa pagkamatay ng kanyang ama? Makalipas ng ilang linggo. Ray? Napakunot noo si Raya nang marinig niya ang boses ni Matt sa labas ng kwarto niya. Kaya tumayo siya at pinagbuksan ng binata ng pinto. Anong kailangan mo? Walang kangiting-ngiting tanong niya rito. Napakamot naman si Matt sa ulo at nahihiyang umiti. Itatanong ko lang sana kung hindi ka pa ba nagugutom. Kumakain kasi ako, kaya naisip ko na baka pwede tayong sabay na kumain sa rooftop para may kasabay naman akong kumain gaya na nakasanayan. Hindi ka na kasi sumasabay sa aming kumain ni Dad mula nung huli nating pag-uusap about sa papa mo. Hindi makatingin ng diretso sa kanyang wika ng lalaki. Nagtaka naman siya dahil tila may itinatago si Matt sa likuran nito. Pero hindi na lang muna niya iyon pinansin. May iniisip kasi siya kanina bago kumatok ang lalaki. Ayaw niyang madistract ng tuluyan. Ikaw na lang muna ang kumain. Busog pa ako. Seryosong sagot niya rito saka namulsa. Ray, kain na lang muna tayo sa baba kahit kaunti lang. Ilang linggo ka na yatang di kumakain ng maayos eh. Sa umaga, hindi ka na sumasabay sa amin ni Dad kumain. Lagi mong sinasabing nagda-diet ka na. Sa tanghali, sa school, kaunti lang ang kinakain mo. Sa tanghali rin dito sa bahay pag walang pasok, di ka rin kumakain. Lagi mo nalang sinasabi na busog ka pa. At hindi ko nga alam kung kumakain ka pa rito sa bahay tuwing gabi dahil di ka rin sumasabay sa amin ni Dad. Kaya mabuti pa ay kumain na tayo ngayon. Masama yung nagpapalipas ng gutom at higit sa lahat, masama ang di kumakain. Mahabang litanya ng lalaki. Busog pa ako sabi, ikaw na lang muna ang kumain. Medyo naiirita namang sagot niya. Tingnan mo to, ayaw talaga. Alam mo parehas lang kayo ni Dad ngayon at sa nakalipas na ilang linggo. Ayaw kumain. Ano bang nangyayari sa inyo?
May sakit ba kayo? Pabirong tanong nito, ngunit hindi natawa si Raya. At naisip niya, parehas sila ng mayor na ayaw kumain o sadyang siya lang ang ayaw kumain samantalang ang mayor na may umiiwas sa kanya. Tumikim na lang siya at malamig na sumagot. Wala akong sakit. Alam ko naman yun eh, biro lang. O siya, anong gusto mo? Padadalhan na lang ulit kita na makakain mo rito. O ikaw na lang ulit ang papanaog mamaya pag nagutom ka. Ako na lang ang papanaog. Sige na, makakaalis ka na. Aniya na wala pa rin kang ngiti-ngiti. Sige. Anong oras pala tayo magti-training ngayon? Tanong pa nito. Napabuntong hininga na lang siya. Mamayang kaunti. Sa ngayon, makikipag-usap muna ako sa daddy mo tungkol sa sweldo ko. Itatanong ko lang sana kung ngayon niya ako sasahuran. Dahil wala na raw silang funds doon sa hideout, sabi ni Sean. Ngayong araw kasi ang pang 1 month ko rito bilang personal bodyguard mo. Napatangu-tangu naman agad ang lalaki. Mukhang naniwala sa sinabi niya. Nag-guilty tuloy siya at nais mapabuntong hininga. Ganun ba? Sige, tamang-tama at naroon pa si dad sa room niya. Puntahan mo na lang. Nito. Sige, salamat. Pagkasabi niyon ay lumabas na siya mula sa kwarto at takmang tatalikuran na si Matt, ngunit agad na pahinto nang bigla siyang hawakan ito sa kamay, kaya nilingon niya ito. Raya, mahinang tawag nito sa pangalan niya. Oh, tugon naman niya. Pasensya ka na pala kay dad kung naungkat niya yung tungkol sa ama mo. Pansin ko kasi dahil doon kaya ka malungkot at walang gana this past few days sa bahay man o sa school. At si dad naman ay halatang nahihiya sa'yo sa pag-ungkat niya nun, kaya di na rin siya nagpapakita sa'yo. Sinserong wika nito. Tiningnan naman niya ang kamay nitong hawak ang kamay niya. Ayos lang yon. Sige na, bitaw na. Ngunit parang walang narinig ang lalaki. Marahan pang iginalaw-galaw nito ang magkahugpong nilang kamay at tumingin sa kanya bago ngumiti ng ubod tamis. Bagay palang tingnan ng mga kamay natin sa isa't isa, Raya. Lalo na siguro pag magka-holding hands tayong papasok sa school o sa kahit saan. Gusto mo subukan natin? Kumunot ang noo niya sa narinig. Ano bang pinagsasasabi mo riyan? Suntok ko, gusto mong subukan? Nasabi na lang niya sa matinding pagkailang. Raya, alam mo, ang sarap mo talagang ligawan. Imbes sa itugon nito, napanganga siya. Hindi siya makapagsalita agad. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o isasagot kay Matt. Seryoso ba ito sa mga pinagsasasabi nito? Dahil sa totoo lang, imbes na mainis o magalit sa tanong nito, ay tila ikinatuwa niya iyon. Nahihibang na rin ba siya tulad ni Matt? Napatikhim siya ng makabawi. Bigla ay parang natauhan siya. Hindi pwede ang ganon. May plano pa siya. Hindi siya dapat madidistra kay Matt. Ano bang pinagsasasabi mo riyan? Anong ang sarap mong ligawan? Nahihibang ka na ba? O baka naman nakakalimutan mong personal bodyguard mo ko, kaya ka umaakto ng ganyan ngayon? Wika na lang niya. Siguro nga ay nahihibang na ako. Kasi simulat sa pool ay hindi naman talaga personal bodyguard lang ang tingin ko sa'yo. Kundi higit pa ron. Parang sumikip bigla ang dibdib niya ng mga sandaling iyon habang naiilang na tumingin sa napakaseryosong titig ng lalaki. Sa unang pagkakataon ay lalaking-lalaki si Matt sa mga mata niya at hindi niya gusto ang epekto nito sa kanya. Kaya kunwari ay nagalit na siya upang tigilan na siya nito. Tumigil ka na, Matt. Pero, Raya, tumigil ka na sabi. Wala akong balak pumasok sa mga ganyang bagay. At isa pa, hindi kita gusto, kaya bitaw na. Medyo nalakasan na niya ang boses. Nais na niyang makalayo kay Matt at maisakatuparan ng nasa isipan niya ng mga oras na iyon. Hindi mo ba ako gusto dahil lampa ko at hindi lalaking-lalaki kung umasta? Mapait ang ngiting tanong ng lalaki. Para namang piniga ang puso niya sa reaksyon nito. Ngunit tinatagan pa rin niya ang loob at itinuloy na lang ang pagpapanggap na galit para tigilan na talaga siya nito. Oo, Matt. Dahil doon. Wika na lang niya at saka nag-iwas ng tingin. May kung ilang sandaling hindi agad nakahuma si Matt sa sinabi niya. Titig na titig lang ito sa mga mata niya habang may samot-saring emosyon sa abuhing mga mata nito. Bumuntong hininga ito at malungkot na binitawan siya. Sige,
Pasensya ka na sa istorbo. At pasensya na dahil ganito lang ako. At hindi ako ang tipo mo. Pero kung kailangan mo ng kausap tungkol sa mga problema mo, narito lang ako lagi. Hindi bilang may gusto sa'yo, kundi bilang nagmamalasakit na kaibigan mo. Seryosong wika ni Matt at marahang inilabas ang isang braso na kanina pa nito itinatago sa likuran nito. Para sa'yo, sana magustuhan mo. Wika pa nito at marahang iniabot sa kanyang bulaklak. Wala naman sa sariling tinanggap niya iyon at natitigilan pa rin nakatitig sa mga bulaklak. Sige, aalis na muna ako. Salamat nga pala sa oras mo. Pagkasabi niyon ay mabibilis na ang mga hakbang na iniwan siya nito roon. Naiwan siya roon habang malungkot ang mga matang nakatingin sa mga bulaklak. Nalulungkot din siya. Pakiramdam niya ay nagsisinungaling siya kay Matt nang sinabi niyang hindi niya ito gusto. Pero sa ngayon ay hindi na niya muna iyon iisipin dahil may plano siyang kailangang gawin. Aalamin ko ang lahat. May kutob ako sa iyong kakaiba, Mayor. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi ko malalaman kung ano yon. Aniya sa isip at pumasok muna siya sa loob ng kanyang kwarto at inilagay roon ang bulaklak bago kinuha ang baril at isinaksak iyon sa bandang bewang pagkatapos iyong ikasa. Pagkuway maingat ang mga hakbang na lumabas na siya. Samantala ay hindi pa rin matahimik ang kalooban ni Mayor Crisostomo magmula nung nakausap niya si Raya tungkol sa ama nito. Diyos ko, bakit ba kasi nangyari yun? Bakit ba kasi ako umalis agad? Nahalata kaya ni Raya ang kilos ko? Magmula noong araw na iyon ay binagabag na siya ng konsensya. Hindi dahil isa siya sa pumatay, kung hindi dahil naroon siya noong pinatay ang mga kasama niya, ang ama ni Raya. Naroon siya at hindi makapalag dahil kontrolado siya ng mga kasama niyang halang ang mga kaluluwa. Diyos ko, ano na lamang ang gagawin ko? Napabuntong hininga na lang siya at lumabas na mula sa shower room pagkatapos isuot sa katawan ng roba. Magandang umaga, Mayor. Napasinghap siya ng sobrang lakas nang marinig ang malalim na boses ni Raya. Nakaupo ito sa gilid ng kanyang kama paharap sa kanya at may hawak na baril habang may sigarilyo sa bibig. Raya? Nininervyos na tawag niya sa pangalan nito. Ibinuga nito ang usok galing sa sigarilyo. Oh, Mayor, bakit parang namumutla ka na agad? Hindi ka pa nga nauubusan ng dugo sa katawan, namumutla ka na. Paano pa kaya kung barilin na talaga kita? Wika nito na nagbigay sa kanya ng matinding takot. Raya, iha? Ano bang pinagsasasabi mo? Kinakabahang tanong niya rito. Alam ko naman na alam mo ang ibig kong sabihin. At alam ko rin na may dragon tattoo yan sa likuran mo. Kaya ipakita mo na bago pa kita tadtarin ng bala. Anito na nalilisik ang mata, kaya agad siyang napaatras. Raya, iha, kumalma ka muna. Ipakita mo na, punyeta! Singhal sa kanya nito. Mabilis pa sa 4:00 tumalikod siya at nanginginig na hinubad ng kaunti ang roba para makita nito ang kanyang likod. Narinig niyang mahinang pagsinghap ni Raya, kaya dahan-dahan na siyang humarap dito. Para lang mapasinghap din at manginig ang kalamnan sa sobrang takot nang makitang nakatutok na sa kanya ang baril habang tumutulo ang mga luha mula sa mga mata nito. Walang hiya ka, Mayor? Halang din pala ang kaluluwa mo? Akala ko'y mabuti kang tao. Naguunahan sa pagtulo ang mga luha mula sa mga mata ni Raya nang sabihin nito iyon at hindi niya ito masisisi. Iha, oo, isa ako sa miyembro ng Dragon Alphas. Pero hindi ako kasali sa pagpaslang sa tatay mo. Makinig ka muna sa akin. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Aniya rito, ibinaba naman ito ang baril. Sige, pagbibigyan kita. 5 minuto, Mayor. Magsalita ka na. Sa kabilang banda ay nakita ni Raya na bumuntong hininga muna ang Mayor bago nagsalita. Dating hitman ng grupo namin ng ama mo, Raya. Siya ang nagpapatumbas sa mga gustong patumbahin ng Dragon Alphas. Professional hitman siya. Ngunit dumating ang panahon na gusto na niyang magbagong buhay. Kaya ipinapatay siya ng mga kasamahan ko sa grupo dahil baka raw magsalita ang tatay mo sa mga pulis at susuko na dahil gusto na magbagong buhay. Kaya baka raw pati kami ay madamay. Hindi ako sang-ayon sa gusto nila dahil kahit papaano ay may pinagsamahan na kami ng tatay mo. Alam ko rin na may pamilya siya. Pero binalaan nila ako, Raya.
na kung hahadlang daw ako sa plano nila ay papatayin nila si Matthew. Kaya labag man sa kalooban ko ay wala akong nagawa. Nandoon ako, Iha. Nandoon ako nung barilin siya. Ngunit hindi ko man lang naipaglaban ng tatay mo. Kaya patawad, Iha. Kung pagkain siguro ang bawat salitang binitawan ng mayor ay siguradong hindi niya iyon kayang lunukin. Parang may bumara sa lalamunan niya kaya hindi siya makapagsalita. Panay lang ang tulo ng mga luha mula sa kanya mga mata. Iniisip niya kung nagsasabi ba ng totoo ang mayor o pinapaikot lang siya. Maniwala ka, Iha. Hindi ako masamang tao. Hindi ako napabilang sa mga taong halangang mga kaluluwa. At kaya lang ako napilitang pumasok sa mundo ng mafia ay upang kumuha ng koneksyon, pera at proteksyon. Kailangan ko ang mga iyon para tumaas ng tumaas ang posisyon ko. Kaya pasensya ka na, Iha. Wika ni Mayor Crisostomo. At dahil sa narinig ay muling itinutok ni Raya ang baril sa mayor. Masamang tao ka pa rin. Dahil sinuhulan mo ng pera ang mga tao mukhang pera upang iboto ka. Mga perang galing sa grupo ng kasamaan. Ang grupo na siyang kumitil sa buhay ng tatay ko. Kaya wala kang karapatang mabuhay, Mayor. Wala! Sigaw niya at pinagbabaril ang mga gamit na nakita niya sa loob ng kwarto ni Mayor Crisostomo. May mga narinig siyang sigawan ng mga tao sa labas ng kwarto ng mayor. Malamang ay mga bodyguards iyon at mga kasambahay ng mansyon. Pilit ginigiba na rin ng mga ito ang pinto ng kwarto. Kaya itinutok niyang muli ang baril sa mayor at kakalabatin na sana niya ang gatilyo nang biglang, Dad! Dad! Raya! Anong ginawa mo sa daddy ko? Raya! Buksan mo ang pinto! Raya! Boses iyon ni Matt. Kaya napipikit ng mariin si Raya. Kaya ba talaga niyang patayin ang ama ng lalaking? Mahal niya? Oo, aaminin na niya. Mahal niya na pala si Matt. Hindi lang niya maamin agad dahil hindi pa niya naranasan iyon ni minsan. Pero sa maikling panahon ng pagsasama nila, ay na-realize niyang may espesyal na lugar ang lalampa-lampa at babaklang-baklang si Matthew sa puso niya. Muli ay napapikit ng mariin si Raya saka sumigaw ng ubod lakas bago itinaas ang hawak na baril sa kisame at doon ibinuhos lahat ng galit at pagkalito. Hindi niya kayang patayin ang ama ni Matt dahil hindi niya kayang durugin ang puso nito. Pero paano naman ang kanyang ama? Sa labis na kalituhan ay pinagbabaril niya ang lock ng pinto kaya bumukas iyon. Nakatutok naman agad sa kanya ang mga baril ng mga tao sa labas. Wag! Wag niyo siyang barilin! Wala siyang kasalanan! Ako ang may kasalanan! Patawarin mo ko, Iha. Sana mapatawad mo ko sa maling nagawa ko sa iyong ama. Umiiyak na pakiusap ng mayor na nagpasinghap kay Matt. Raya? Iyon lang ang namutawi sa mga labi ni Matt at akmang lalapitan siya ngunit mabilis na nagtatakbo siya palabas ng kwarto hanggang sa makalabas siya ng mansyon. Pagdating ni Raya sa hideout nila ay agad siyang sinalubong ng yakap ni Sean nang makita siya nitong umiiyak. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin, Raya. Nag-aalalang tanong ni Sean sa kanya at pilit siyang pinapakalma. Hihikbi-hikbing sinabi naman niya kay Sean ang lahat. Pero ang gusto lang sana niya ay may malabasan siya ng sama ng loob at bigat sa kanyang kalooban. Ngunit hindi niya agad naisip na baka ikagalit iyon ni Sean at iyon nga ang nangyari. Papatayin ko silang dalawa. Nandidilim ang paningin na wika ni Sean kaya napasinghap siya at hinawakan ito sa braso. Wag, Sean. Gaya ng sabi ko, walang kasalanan si Mayor Crisostomo. Nadamay lang siya. Pigil niya sa kaibigan. Ah, talaga? Nasaan ang pruweba, Raya? Ano ang pruweba mo na nagsasabi nga siya ng totoo? Giit nito. Mahal ko na si Matt, Sean. Nanlalaki ang mga matang na patingin si Sean sa kanya. At ang lalaki pa lang yun ang dahilan kung bakit ayaw mo nang ipaghiganti si Uncle? Pues, kung ganun, ay ako na lang ang maghihiganti para sa kanya. Pagkasabi niyon ay mabilis na lumabas ito mula sa hideout nila at pumunta sa motorsiklo nito bago galit na pinaandar iyon. Sean! Sean! Wag! Malakas na sigaw niya at umiiyak na sumakay na rin sa kanyang motor at pinaharurot iyon. Samantala, tahimik naman na nakinig si Matt sa lahat ng sinabi ng kanyang ama. Hindi niya alam kung anong ire-react niya sa mga ibinunyag nito. Matt, patawarin mo sana ako at sana'y patawarin na rin ako ni Raya.
Hindi ko nagawang ipagtanggol ang kanyang ama. Hindi anak, hindi. Lumuluhang wika ng daddy niya. Naaawa naman siya rito. Dad, wag mo sanang ikagalit ito. Pero talaga bang nagsasabi ka ng totoo? Mapait nang umiti ang daddy niya. Ang journal ko ang magpapatunay na nagsasabi ako ng totoo. Na wala akong kinalaman sa kanilang mga plano. Na gusto kong iligtas ang ama ni Raya. Pero hindi ko lang magawa. Nandoon lahat anak. Teka at kukunin ko. Anito at akmang tatayo na at kukunin ang sinasabi nitong journal. Ngunit natigilan sila pareho nang biglang may sumigaw sa labas ng bahay nila. Mayor Crisostomo! Lumabas ka riyan! Walang hiya ka? Sigaw ng isang lalaki sa labas at nagpaputok ng baril doon. Namukaan naman agad niya si Sean. Pinapaligiran si Sean ng mga bodyguards ng kanyang ama mula sa malayo. Kaya mabilis na binuksan ni Matt ang glass window at pinigilan ng mga bodyguards na barilin ng lalaki. Partisyo siya ng buhay ni Raya. Masasaktan si Raya kapag napahamak ang kaibigan nito. Wag! Wag niyo siyang barilin! Sigaw niya. Itinutok naman ni Sean ang baril sa kanya, kaya napaatras siya. Sean! Wag! Boses naman iyon ni Raya. Nakita niyang tumatakbo ang babae para pigilan si Sean. Ngunit itinutok lang ni Sean kay Raya ang baril nito na ikinakaba niya. Tumahimik ka, Raya! Ilang taon ako naghintay kung kailan mo ako mapapansin. Pero sa isang lampa ka lang pala mapupunta. Pwes, kung hindi ka rin naman pala magiging akin, dahil mahal mo na pala ang gunggong na yan, isasama na lang kita sa kanya. Pagsamasamahin ko na lang kayo papunta sa impyerno ngayon. Sigaw ni Sean at akmang babarilin na si Raya. Wag! Ako na lang ang patayin mo! Sigaw niya saka mabilis na tumakbo palabas. Ako na lang ang patayin mo, Sean! Huwag mo lang saktan si Raya. Pakiusap niya sa lalaki. Nakataas ang dalawang kamay niya para ipakita kay Sean na wala siyang balak na makipagbarilan dito. Ngunit ngumisi lang ito at sa kanya na naman itinutok ang baril. Uunahin na lang kitang sagabal ka at isusunod ko sila. Bago kami mamamatay, ikaw na muna ang papatayin ko. Galit na sigaw ni Raya at akmang kakalibitin na ang gatilyo nang agad niya itong inawat. Raya, wag! Tumawag na ako ng pulis. Sila na ang bahala kay Sean. Wag na, Raya. Hayaan mo ng batas na humatol sa kanya at sa mga pumatay sa ama mo. Tetestigo si Dad, Raya. Tetestigo siya. At may pruweba siya na wala siyang kinalaman doon. Kaya tama na, Raya. Tama na. Wika niya sa kadahan-dahang nilapitan si Raya. Humagulhol naman agad si Raya at binitawan ng baril. Niyakap niya ito ng mahigpit. Dumating din naman ng mga pulis ilang sandali pa at dinampot si Sean. Akala ko'y mawawala ka na sa akin. Humahagulhol na wika ni Raya sa kanya. Hindi mangyayari yun, Raya. Nandito lang ako lagi para sa'yo. Mahal na mahal kita. Aniya saka hinalikan na babae sa noo. Mahal na mahal din kita. Tugon naman ito sa tila pagod na idinikit ang noo sa kanyang dibdib. Ilang linggo ang lumipas matapos ang insidenteng iyon sa bahay ni Matt, ay tumistigo ang daddy niya sa husgado para maparusahan na ang may mga sala sa pagpatay sa ama ni Raya. 3 years later. Malapad ang ngiti ni Raya habang tumatakbo patungo sa nobyong si Matt. Suot niya pa ang itim na toga dahil sa wakas ay graduate na siya sa kolehiyo. Naunang graduate si Matt dahil nagpalit siya ng kurso sa kalagitnaan ng pag-aaral. Nag-ship siya sa criminology kahit natutol si Matt. Ayaw na raw nitong humawak pa siya ng baril, ngunit wala rin naman itong nagawa nang mag-enroll siya. Sa huli ay sinuportahan na lang din siya nito. Congrats, mahal. Bati nito sa kanya sabay yakap ng mahigpit. Akala ko iindyanin mo na ako eh. Nagpaalam kasi ito sa kanya na may importanteng meeting daw sa Hong Kong. Siyempre, may kulang yon para ma-surprise ka. Napatirik ang mga mata niya sa salitang ginamit ni Matt. Hindi pa rin ito nagbabago. Ang hilig pa rin gumamit ng mga salitang babae lang ang madalas na gumagamit. Nasanay na rin naman siya, ngunit nakakainis pa rin pakinggan. Kapag may iba kasing nakarinig dito, ay malamang naiisiping bading ito. Lalo pa naman itong pumuti at kuminis ngayon. Lumaki ang katawan nito at bigotilyo na. Lalaking-lalaki na sanang itsura, kaya lang minsan ay sablay sa pagsasalita.
Mas masusurprise ako kung magiging lalaking-lalaki ang pananalita mo. Aniya sabay irap. Ito naman, KJ? Si? Reklamo niya. Oo na, hindi na magsasalita ng hindi mga salitang hindi mo gusto. Itong sasabihin ko, feeling ko magugustuhan mo. Nakangising sabi nito. Ano naman yun? Pakasal na tayo. Bigla ay wika nito. Walang sabi-sabing sinuotan siya nito ng singsing na para bang ginawa nito para hindi na siya makatanggi. Hoy! Bulalas niya. Ayaw mo ba? Nakalabing tanong ng lalaki. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Gusto. Muling nanumbalik ang magandang ngiti sa gwapong mukha ng nobyo niya. Yun naman pala eh. Kaya lang ay hindi pa ako nakakapagtrabaho. Baka mamaya ay magyaya ka agad ng kasal. Kunot ang noong sabi niya. Hindi naman tayo magpapakasal bukas, mahal. Next week na lang siguro. Pabirong sabi ni Matt. Sira ulo ka pala eh. Joke lang, ito naman. Pero seryoso, kahit magpakasal tayo agad, ay hindi kita pipigilan sa mga gusto mong gawin sa buhay. Promise? Nakangiting tanong niya rito. Promise. I love you, Matt. I love you more, mahal ko. Anito saka siya hinalika ng mabilis sa labi. Tulad ng sinabi ni Matt ay nagpakasal din sila agad ilang buwan matapos itong mag-propose, ngunit hindi pa sila agad nag-anak dahil marami pang gustong gawin sa buhay si Raya. Si Matt naman ay naging abala rin sa pagpapalago ng negosyo dahil ang daddy nito ay talagang nag-focus na sa politika. 5 taon na silang mag-asawa nang malaman ni Raya na buntis siya. Labis iyon ay kinatuwa ni Matt at ng ama nito. Masaya rin naman si Raya, ngunit parang hati ang damdamin niya. Ang ibig kasing sabihin niyon ay kailangan niya mag-leave sa trabaho. Mahal, babalik ka naman sa trabaho eh. Ako nang bahala sa baby natin dahil pwede naman ako mag-work from home ng madalas. Isa pa, marami namang kasambahay. Ikukuha ko pa ng yaya si baby. Pampalubag loob ng asawa niya. Ano? Ikaw ang magiging nanay ng anak natin? Angil niya rito. Tumigil-tigil ka riyan. Ang hilig mo talaga sa mga pambabaeng gawain. Hindi lang po pambabaeng gawain ang pag-aalaga sa anak, Mrs. Crisostomo. Ang mga tatay ay pwede ring mag-adjust para maalagaan ang mga anak nila. At syempre, ayoko naman maging malungkot ka sa loob ng bahay habang buhay kung ang kaligayahan mo ay ang pagiging pulis. Paliwanag ni Matt. Pero nakaka-guilty naman kung magtatrabaho ako habang nag-aalaga ka rito ng baby. Dapat akong nasa tabi niya. Naiiyak na agad siya, wala pa man. Maaalagaan mo naman siya ng ilang buwan dahil naka-leave ka. Pagkatapos noon, di aalagaan mo si baby pag uwi mo galing sa trabaho. At ganoon nga ang nangyari nang mailuwal niya ang bata. Sinulit niya ang maternity leave. Laking pasasalamat na lang din niya at napaka-supportive ng asawa niya. Hinayaan siya nitong magtrabaho. Kapag pareho silang wala sa bahay, ay napapanood naman nila ang anak dahil sandamakmak na CCTV ang naka-install sa bahay. Sa tingin ni Raya ay hindi matatawag na happy ending ang istorya nilang dalawa ni Matt. Hindi naman kasi iyon natapos at hindi iyon matatapos hanggat buhay siya. Hindi niya inakalang ang duwag na lalaking binabantayan niya pa ay magiging asawa niya. Mas masculine man siya rito ay babaeng-babae siya sa tuwing yakap siya nito. Walang magmamahal sa kanya tulad ng pagmamahal ni Matt sa kanya at sa kanilang baby girl. Sigurado siya roon. Napakalaki ng puso ng asawa niya at mabuti na lang ay siya ang nakabingwit niyon kahit na noong una ay tinaboy niya pa ito. Thank you for loving me, Matt. Aniya sa asawa habang pinagmamasdan nila ang anak na natutulog sa crib. Ba't ano ang nakain mo? Ang sweet mo yata. Diskumpyadong wika nito. Naisip ko lang na ang swerte ko sa'yo. Maswerte ako sa'yo. Thank you for coming into my life, Raya. Nakangiting niyakap niya ang asawa at hinalikan naman siya nito sa buhok. Huminga siya ng malalim. Napakasarap talaga sa kanyang tahanan, sa loob ng bisig nito. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!